Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1531. Nang marinig ng mga magulang ni Hanhan ang sinabi ni Huang Feng, hindi nila ito pinagdudahan. Bagamat sinundan ng batang babae ang apelyido ng kanyang ina, ito ay medyo espesyal. Ngunit ang ganitong sitwasyon ay karaniwan na ngayon, kaya hindi ito isang malaking bagay. Bata pa lang si Huang Feng, dapat nasa stage na siya ng pagsisimula ng sarili niyang negosyo, kaya maliwanag na abala siya. Pagkatapos noon, parehong nag-chat sina Zhu Mengzhou at Hanhan. Si Huang Feng ay hinayla ng ama ni Hanhan at nakipag-chat din. Habang lumalalim ang pag-uusap, hinangaan ng ama ni Hanhan si Huang Feng, at nawala ang bakas ng hinala niya noon. Bagamat mukhang bata si Huang Feng, ang kanyang kaalaman at pangitain ay nagpahanga sa kanya ng ama ni Hanhan. Noong una, ito ay isang napaka-normal na pakikipag-chat, ngunit nang maglaon, ang ama ni Hanhan ay may balak na humingi ng payo. Naramdaman niya na si Huang Feng ay isang may kakayahang tao, at si Zhu Lingyun ay napakaganda at namumukod-tangi, ang dalawa ay talagang isang match made in heaven. Bagamat karaniwan ang talento ni Huang Feng sa negosyo, na humiling sa kanya na makipagpalitan ng maraming mahuhusay na alipin sa lugar na ito. Bukod dito, siya rin ang personal na nagpatakbo ng ilang mga kumpanya, kaya kung ito ay karanasan o teorya, siya ay mas mahusay kaysa sa dati. Hindi naging mahirap na hangan siya ng ama ni Hanhan. Saglit na nagkwentuhan ang magkabilang panig, pagkatapos ay naghiwalay. Nang maghiwalay sila, iniwan ng ama ni Hanhan ang numero ng telepono ni Huang Feng, iniisip na sa hinaharap, mas makikipag-ugnayan siya kay Huang Feng at hihingi ng payo. Salamat sa ngayon. Pagkaalis ng pamilya ni Hanhan, nagpapasalamat si Zhu Lingyun kay Huang Feng. Okay lang, ako ang ama ni Mengzhou. Mengzhou, tama ba ako? Ngumiti si Huang Feng. Oo, malakas na tumango ang batang babae at sinabing, si Daddy ay palaging magiging ama ni Mengzhou. Oo, palagi, nakangiting sabi ni Huang Feng at niyakap si Zhu Mengzhou. Tiningnan ni Zhu Lingyun ang dalawang masayang tao, napakasaya niya. Ito ang pinangarap niyang eksena, isang masayang pamilyang tatlo, at sa bagay na ngayon pa lang, mas mababawasan ang haka-haka tungkol sa kanyang pamilya sa kindergarten. Magsasalita din ang pamilya ni Hanhan para sa kanya, mas mababawasan ang pag-aalala niya sa hinaharap. Oo naman, ngayon, isang normal na pagpipilian ang lumabas kasama si Huang Feng upang maglaro sa amusement park. Kung mas bata lang ako kay Huang Feng. Sa isip ni Zhu Lingyun, biglang lumitaw ang ganoong pag-iisip, at pagkatapos ay namula siya. Maganda ang kanyang impresyon kay Huang Feng, nagustuhan din siya ng kanyang anak, at gusto rin siya ng kanyang mga magulang. Kung makakabuo talaga siya ng pamilya kasama niya, napakagandang ideya. Gayunpaman, mas matanda siya ng ilang taon kay Huang Feng, at si Huang Feng ay may iba pang mga babae, kaya medyo natakot siyang sumulong. Sa katunayan, matapos masakta ng damdamin ng biolohikal na ama ni Huang Feng, walang ilusyon si Zhu Lingyun tungkol sa kasal. Sa buhay na ito, gusto lang niyang alagaan ng mabuti ang kanyang anak at palakihin ito. Gayunpaman, alam din ni Zhu Lingyun na ang kanyang anak na babae ay naghahangad ng pagmamahal ng isang ama. Ang mga bata na lumaki sa isang solong magulang na pamilya ay madaling kapitan ng matinding mga karakter, nais din niyang bigyan ng kanyang anak na babae ng isang kompletong pamilya. Siyempre, ang saligan ay nakahanap siya ng stepfather para sa kanyang anak na babae, at dapat na gusto siya ng kanyang anak na babae. Ngayon ay tila ang kanyang anak na babae ay nag-isip kay Huang Feng. Kung makakahanap siya ng iba, malamang na ang batang babae ang unang hindi sumasang-ayon. Si Zhu Lingyun ay mayroon ding magandang impresyon. Kay Huang Feng, wala siyang masyadong inaasahan para sa kasal ngayon, kaya wala siyang pakialam kung may ibang babae si Huang Feng. Hanggat maibibigay ni Huang Feng sa kanyang anak ang pagmamahal ng ama na kailangan niya, wala siyang pakialam sa kanyang katayuan. Bukod dito, natatakot din si Zhu Lingyun na pagkatapos magkaroon ng sariling mga anak si Huang Feng sa hinaharap, hindi niya papansinin si Mengzhou. Kung ganoon, tiyak na hindi kakayanin ng batang babae. Sa makatuwid, naramdaman ni Zhu Lingyun na dapat siyang gumawa ng isang bagay upang ituring talaga ni Huang Feng si Mengzhou bilang kanyang sariling anak sa kanyang puso.
Siyempre, ang hindi alam ni Zhu Lingyun ay talagang gusto ni Huang Feng ang batang babae. Kahit na magkaroon siya ng sariling mga anak sa hinaharap, pakikitunguhan pa rin niya si Little Mengzhou tulad ng ginawa niya ngayon. Gayunpaman, malinaw na walang katiwasayan si Zhu Lingyun sa bagay na ito. Gayunpaman, bagamat nais ni Zhu Lingyun na pagbutihin pa ang kanyang relasyon kay Huang Feng, lubos siyang kumpiyansa sa kanyang hitsura. Gayunpaman, natatakot siya na hindi siya magugustuhan ni Huang Feng at isipin na siya ay matanda na. Sa makatuwid, bagamat may ganitong ideya si Zhu Lingyun, hindi niya ito naisagawa. Dad, Mom, punta tayo sa Ferris wheel. Nang si Zhu Lingyun ay nag-iisip tungkol sa mga random na bagay, ang maliit na batang babae sa mga braso ni Huang Feng ay tumuro sa Ferris wheel sa di kalayuan at sinabi. Okay, parehong tumanggo sina Huang Feng at Zhu Lingyun. Hindi maliit ang espasyo ng Ferris wheel. Walang naging problema sa kanilang tatlo na maglaro ng magkasama. Binili ni Huang Feng ang mga tiket. Pagkaraan ng ilang sandali sa pila, turn na nila. Hindi nagtagal pagkatapos dalhin ni Huang Feng si Zhu Lingyun at ang kanyang ina sa Ferris wheel, maraming mga kainahinalang tao ang lumitaw sa Entertainment City. Napatingin sila sa mga taong nakapaligid sa kanila at ngumiti ng may kasiyahan. Handa na ba ang lahat? Sabi ng isa sa kanila. Medyo madilim ang mukha ng taong ito. Siya ay may suot na sombrero, at ang labi ng sombrero ay napakababa kaya hindi nakikita ng mga tao ang kanyang mga mata. Oo, maaari naming bigyan ng mga pinuno ng Huaxia ng ilang mga sorpresa mamaya, sabi ng isa pang tao. Huwag mong guluhin ito. Ang layunin natin sa pagkakataong ito ay ipakita ang ating kapangyarihan at ipaalam sa mga taga-Huaxia na ang ating mga taganihan ay hindi ganoon kadaling aibuli, sabi ng katabi niya. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring aksidente. Bueno, bigyang pansin ang iyong kinaroroonan. Huwag ilantad ang iyong sarili. Napakalakas ng mga tao ng mga espesyal na departamento ng Huaxia. Nakuha ko. Pagkatapos noon, nagkalat sila at pumunta sa ilang lugar sa amusement park. Wow! Ang taas at ang ganda! Sa Ferris wheel, ang batang babae ay nakahiga sa itaas at nakatingin sa ibaba. Mag-ingat ka, huwag mahulog, nag-aalalang sabi ni Zhu Lingyun. Ayos lang, walang pakialam na sabi ng batang babae. Hindi masyadong mabilis ang pag-ikot ng Ferris wheel, kaya walang panganib. Dad, picturan mo kami ni Nanay dali. Sabi ng batang babae nang makarating ang Ferris wheel sa tuktok. Okay, inilabas ni Huang Feng ang kanyang mobile phone at kinuha na ng litrato ang mag-ina na nakasandal na sa isa't isa. Tingnan ko, tingnan ko. Agad na kinuha ng batang babae ang mobile phone ni Huang Feng at tiningnan ito nang may ngiti sa kanyang mukha. Obviously, sobrang nasiyahan siya sa larawang kuha ni Huang Feng. Dad, you and Mom lean against each other. I'll take picture of you. 2, biglang sabi ng batang babae kay Huang Feng. Natigilan si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ganoon ang mungkahi ng dalaga. Maging si Zhu Lingyun ay natigilan. Hiyang-hiya na siya, nang magpa-picture silang tatlo. Ngayon, mas nahihiya siya nang hilingin sa kanya na magpa-picture kasama si Huang Feng na mag-isa. Kabanata 1532, Bilasan mo, Kai, lalaki ka, paano ka nag-aalangan? Ang maliit na batang babae urged na may kawalang kasiyahan. Okay, nakangiting tumugon si Huang Feng. Kukuha lang ito ng litrato. Hindi naman ito big deal. Noong una, gustong pag-alitan ni Zhu Lingyun ang kanyang anak at pagkatapos ay tumanggi. Gayunpaman, ngayong pumayag na si Huang Feng, natural na wala na siyang masabi pa. Kung hindi, masama kung mali ang pagkakaintindi ni Huang Feng sa kanya at masyadong mag-isip. Umupo si Zhu Lingyun sa tabi ni Huang Feng na may kaunting pagpipigil. Hindi pa nakontento ang batang babae at sinabing, Nay, mas lumapit ka kay tatay. Mas mabuting yakapin mo siya. Stupid girl, anong pinagsasabi mo? Namula si Zhu Lingyun. Hindi na niya hinintay na takpan ang bibig ng kanyang anak. Gayunpaman, natakot din si Zhu Lingyun na ang maliit na babae ay patuloy na magsasabi ng isang bagay na magpapamula sa kanya, kaya't yumuko pa rin siya palapit kay Huang Feng. Ang amoy ng opposite sex kay Huang Feng ay lalong nagpapula sa kanyang mukha. Ang kanyang ulo ay walang kamalay-malay na nakasandal palapit kay Huang Feng, palapit kay Huang Feng. Nang makita ng batang babae ang eksenang ito, nasiyahan siya. Itinaas niya ang kanyang cellphone at kukunan na sana siya ng litrato.
Biglang may ilang malalakas na ingay sa amusement park. Marahas na yumanig ang Ferris wheel na kinauupuan nila. Hindi umupo si Zhu Lingyon at direktang bumagsak sa mga bisig ni Huang Feng. Nagkataon lang na humulik ang kanyang bibig sa mukha ni Huang Feng. Napasigaw ang maliit na babae sa takot. Subconsciously pinindot din ng kamay niya ang photo button. Sa makatuwid, ang kasalukuyang hitsura ni na Huang Feng at Zhu Lingyon ay naayos sa mobile phone ni Huang Feng. Gayunpaman, sa oras na ito, kung si Huang Feng man o si Zhu Lingyon, wala silang masyadong pakialam. Nagpatuloy ang pagsabog at tila tumagilid ang Ferris wheel. Obviously, may malaking nangyari. Niyakap ni Huang Feng si Little Mengzhou. Habang inaalaw siya, dumungaw siya sa bintana ng sabungan. Nakita niyang sa mga oras na ito ay magulo na ang amusement park. May mga hiyawan at mga taong tumatakbo kung saan-saan. Ang pagsabog ngayon ay nawala, ngunit ang epekto ay malayong nawala. Anong nangyari? Lumapit din si Zhu Lingyon. Matapos makita ang sitwasyon sa ibaba, ang kanyang mukha ay napakapangit. Gayunpaman, hindi nagtagal, hindi na nila maasikaso ang mga tao sa ibaba dahil lalong tumagilid ang Ferris wheel. Tila babagsak na ito. Dad, natatakot ako, sabi ng batang babae sa boses ni Huang Feng. Okay lang. Andito na si Dad. Magiging maayos din ang lahat. Inaliw siya ni Huang Feng. Sa sandaling ito, kahit si Zhu Lingyon, na karaniwang mas mapanindigan, ay labis na natakot kaya namutla ang kanyang mukha. Nasa pinakamataas na punto sila ngayon. Kung bumagsak ang Ferris wheel, malaki ang posibilidad na hindi na sila makakaligtas. Bukod dito, sa sandaling ito, kahit na gusto nilang tumakas, hindi nila magawa. Ayos lang, nandito naman ako. Nakita rin ni Huang Feng ang takot ni Zhu Lingyon sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay niya at inaliw siya. Ang ginhawa ni Huang Feng ay nagpakalma kay Zhu Lingyon. Kahit na takot pa rin siya, hindi na siya kasing bigat ng dati. Sa oras na ito, maraming tao ang nakakakita sa labas. Ang mga turista sa iba pang mga cabin ay nagsisisigaw din sa takot, ngunit walang paraan. Sa oras na ito, ang Ferris wheel ay patuloy na tumatagilid, at may panganib na mahulog ito anumang oras. Bukod dito, hindi na ito umiikot. Sa ganitong paraan, walang paraan upang bumalik sa panimulang punto. Walang paraan para makalabas. Ikaw na bahala kay Mengzhou. Ibinigay ni Huang Feng si Zhu Mengzhou kay Zhu Lingyon at sinabi. Mabilis na kinuha ni Zhu Lingyon ang kanyang anak mula kay Huang Feng. Pagkatapos, sinubukan ni Huang Feng na malaya, nabuksan ang pinto ng cabin. Pagtingin niya sa tumatagilid na Ferris wheel na malapit ng gumuho ay napakunot ang noo niya. Pagkatapos, sinabi niya kay Zhu Lingyon at sa kanyang ina. Halika dito, ibababa kita. Kahit na curious si Zhu Lingyon kung paano sila ibababa ni Huang Feng, sa oras na ito, likas niyang pinili na maniwala kay Huang Feng. Kaya, hinawakan ni Huang Feng si Zhu Mengzhou sa isang kamay at sinabi kay Zhu Lingyon, ilagay mo ang iyong mga braso sa aking leeg. Okay. Dahil sa kahilingan ni Huang Feng, medyo nagulat si Zhu Lingyon, ngunit sa oras na ito, halatang hindi pa ito ang oras para makarating sa ilalim nito. Bawat segundong naantala, mas nasa panganib sila. Kinuha ni Huang Feng si Zhu Lingyon at ang kanyang ina, hinawakan ang balangkas sa labas ng Ferris wheel gamit ang isang kamay, at dumausdas pababa. Wow, naging Spider-Man na si tatay. Sa oras na ito, nakalimutan pa ni Zhu Mengzhou na matakot. Sa mga bisig ni Huang Feng, tuwang-tuwa siyang napasigaw. Mengzhou, huwag mong istorbohin si Dad. Mabilis na sinabi ni Zhu Lingyon sa kanyang anak. Ngayon, nasa taas sila ng langit. Kung hindi sila nag-iingat at nahulog mula sa itaas, malamang na sila ay mamatay sa lugar. Gayunpaman, labis ding nagulat si Zhu Lingyon sa kakayahan ni Huang Feng. Ibinaba niya ang dalawang tao mula sa isang mataas na lugar, ngunit maaari pa rin siyang maging matatag. Sa ilang lugar kung saan hindi madaling dumausdas, si Huang Feng ay talagang kasing liksi ng isang gagamba. Hindi naman exaggeration na sabihin na siya ay Spider-Man. Si Huang Feng ay maaaring direktang lumipad pababa kasama si Zhu Lingyon at ang kanyang ina, ngunit ito ay isang pampublikong lugar kung tutuusin. Kung diretso siyang lumipad, mas marami ang makakakita nito, at tiyak na medyo magulo ito. Sa makatuwid, pinili ni Huang Feng na umakyat sa balangkas ng Ferris wheel.
Siyempre, ang pag-uugali na ito ay imposible rin para sa mga ordinaryong tao, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa direktang paglipad pababa. Hindi nang ahas si Zhu Lingyon na abalahin si Huang Feng. Kumapit siya sa mga salita ni Huang Feng at naramdaman ang temperatura ng katawan nito. Takot pa rin siya, ngunit sa oras na ito, ganap na siyang kumalma. Sa paligid ni Huang Feng, pakiramdam niya ay ligtas siya. Okay, nasa lupa na tayo. Hindi nagtagal at napunta si Huang Feng sa lupa kasama si Zhu Lingyon at ang kanyang ina. Sa huling bahagi, diretso siyang tumalon pababa. Sa oras na ito, ang taas ay hindi masyadong mataas, kaya walang dapat ipag-alala. Humanap ka muna ng ligtas na matutuluyan. Huwag kang tatakbo, babalik din ako kaagad, sinabi ni Huang Feng kay Zhu Lingyon at sa kanyang ina. Bagamat ligtas silang tatlo, marami pa ring tao sa Ferris wheel. Hindi sila maiwan ni Huang Feng sa kaguluhan. Mag-ingat ka, tiningnan ni Zhu Lingyon ang hitsura ni Huang Feng at alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Bagamat nag-aalala siya sa kaligtasan ni Huang Feng, hindi niya pinigilan si Huang Feng. We will find a place to hide. You don't have to worry about us. Okay, tumugon si Huang Feng. Pagkatapos nun, kumandat siya at umakyat ulit sa Ferris wheel. Sa pagkakataong ito, umakyat siya mula sa ibaba. Mas bumilis ang kanyang mga galaw, at isa-isa niyang binuhat ang mga turista sa mga upuan. Si Zhu Lingyon, na nasa lupa, ay nasaksihan ang bilis ni Huang Feng na mas mabilis kaysa sa isang gagamba. Ibinuka niya ang kanyang bibig sa gulat, at mas na-curious siya tungkol kay Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, alam din niya na sa oras na ito, mas mahalagang magtago sa isang ligtas na lugar. Nagkaroon ng takot na mga tao sa lahat ng dako. Walang alinlangan na lubhang mapanganib ang manatili sa karamihan. Kabanata 1533, Boom! Ang malaking Ferris wheel ay nahulog sa lupa, na nagwasak sa maraming nakapalibot na pasilidad at nagdulot ng isang pagsabog ng alikabok. Ang malaking tunog ay nagpatalon sa puso ng mga tao sa paligid. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang pagbagsak ng Ferris wheel ay hindi nagdulot ng anumang casualty. Ang mga tao sa lupa ay tumakbo na, at ang mga turista sa Ferris wheel ay nailigtas din ni Huang Feng. Sa oras na ito, nakita ng lahat ang gumuhong Ferris wheel at nakahinga sila ng maluwag. Siyempre, kailangan ng pasasalamat. Ang mga nailigtas ni Huang Feng ay pinalibutan si Huang Feng sa oras na ito at nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Huang Feng. Si Zhu Lingyon at ang kanyang ina ay binibigyang pansin ang sitwasyon ng Ferris wheel. Sa oras na ito, lumabas din sila sa kanilang pinagtataguan at pumunta sa gilid ni Huang Feng. Ayos ka lang ba? Sa wakas ay natapos na ni Huang Feng ang pakikitungo sa mga nakapaligid na turista at nagkaroon ng oras upang makausap si Zhu Lingyon at ang kanyang ina. Ayos naman kami, sinabi ni Zhu Lingyon, hindi ka nasaktan, tama ba? Hindi, ngumiti si Huang Feng. Ang ganitong aksyon ay hindi makakasakit sa kanya. Kung ayaw niyang maglantad ng sobra, mas mabilis at mas madali niyang matatapos ang pagliligtas na ito. Dad, ang cool mo kanina. I think hindi kasing galing mo si Spider-Man. Tumingin si Zhu Mengzhou kay Huang Feng nang may paghanga. Malinaw, ang pag-uugali ni Huang Feng ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanyang puso. Ngayon, ito ay hindi kasing simple ng pagkagusto kay Huang Feng, ito ay simpleng pagsamba. Hindi darating si Spider-Man para iligtas tayo. Ngumiti si Huang Feng, hindi pa banggitin kung si Spider-Man ay umiiral o wala. Kahit na siya ay umiiral, ito ay tinatayang ililigtas lamang niya ang mga tao ng Estados Unidos. Sa mga oras na ito, medyo nabawasan na ang mga turista sa amusement park, ngunit may mga ibang tao, pulis, doktor, at iba pa, ambulansya, pulis, at iba pa, ay patuloy ding tumutunog. Ngayon ay mas masigla kaysa dati. Nang papaalis na si Huang Feng at ang dalawa pa, nalaman nilang nakasealed ang amusement park. May mga naka-uniformeng tao sa lahat ng dako, at lahat sila ay armado. Lahat ng gustong umalis ay tatanungin. Para naman kay Huang Feng, maganda ang kanyang kapalaran. Nang umalis ang mga iyon, may nakita siyang ilang pamilyar na mukha, kaya natural, hindi na siya kailangang tanungin. Sa katunayan, walang masyadong tao sa Jiang District Police Station na hindi nakakakilala kay Huang Feng. At ngayon, dumating na rin ang kanilang Chief Wang.
Nang makita niya si Huang Feng, ang kanyang medyo seryosong mukha ay sumilay ng isang ngiti. Hindi nagmamadaling umalis si Huang Feng. Sa halip, tinanong niya si Direk Wang, ano ang nangyayari dito? May naglagay ng bomba sa amusement park, sabi ni Direk Wang. Alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Tanong ni Huang Feng. Nakasakay lang siya sa Ferris wheel at abala sa pagliligtas ng mga tao, kaya hindi niya masyadong malinaw ang nangyari sa ibaba. Hindi namin alam sa ngayon, sabi ni Direk Wang. Gayunpaman, nasil na namin ang mga nakapaligid na labasan ng maaga at nag-interrogate sa bawat kaina-hinalang tao. Bukod dito, iniimbestigahan din namin ang mga nakapaligid na surveillance. Ang mga taong iyon ay naglagay ng napakaraming bomba, imposibleng hindi mag-iwan ng anumang bakas. Napakabilis ng pagkilos ni Direk Wang. Mabilis na kumilos si Chief Wang sa pagkakataong ito. Walang ibang paraan. Sa pagkakataong ito, ang bagay ay masyadong malaki, at ang epekto ay napakasama. Kailangan niyang maging mas mabilis. Sa oras na ito, talagang nasa ilalim siya ng maraming presyon. Pagkatapos ng lahat, nangyari ang bagay na ito sa Jiangzhou. Siya ang namamahala. Kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, hindi niya maitatago ang kanyang sombrero. Bukod dito, kung hindi siya gumanap ng maayos sa pagkakataong ito, kahit na sa wakas ay malutas ang kaso, tiyak na papunahin siya ng mga nakatataas. Tumango si Huang Feng. Malinaw, si Direk Wang ay napakakaranasan sa pagharap sa mga bagay na ito. Kahit na hindi niya mahuli ang mga taong iyon, tiyak na makakahanap siya ng ilang mga detalye. Hindi nagtagal, nalaman ni Huang Feng na nandito rin si Secretary Qiu. Napakasama ng ekspresyon ni Secretary Qiu, ngunit nang makita niya si Huang Feng dito, bahagyang natigilan siya. Huang Feng, bakit ka nandito? Unang nalaman ni Secretary Qiu ang tungkol sa sitwasyon sa pinangyarihan mula kay Director Wang, pagkatapos ay lumapit kay Huang Feng at nagtanong. Narito lang ako kasama ang aking mga kaibigan, sabi ni Huang Feng habang iminuwestre niya si Zhu Lingyun at ang kanyang ina sa tabi niya. Tiningnan ni Secretary Qiu si Zhu Lingyun at ang kanyang ina, pagkatapos ay tumingin muli kay Huang Feng at sinabing, may nahanap ka ba? Alam ni Secretary Qiu na si Huang Feng ay miyembro ng National Security Agency, kaya dapat ay mas makapangyarihan siya kaysa kay Director Wang at sa iba pang naruroon. Dahil nandoon si Huang Feng, syempre kailangan niyang magtanong. Hindi. Umiling si Huang Feng at sinabing, noong kadadating ko lang dito, ganito na ang mga bagay. Tumango si Secretary Qiu. Napakagulo ng eksena, kaya hindi katakataka na walang nahanap si Huang Feng. Gayunpaman, sinabi pa rin niya kay Huang Feng, maaaring hindi ito maliit na bagay. Marahil ay kailangan naming humingi ng tulong sa iyo. Si Secretary Qiu ay nagsasalita tungkol sa paghingi ng tulong mula sa National Security Agency. Sa pangkalahatan, kapag may mahirap na sitwasyon na hindi kayang lutisin ng mag-isa, hihingi sila ng tulong sa National Security Agency. Tumango si Huang Feng. Kung talagang humingi ng tulong si Secretary Qiu mula sa National Security Agency, malamang na siya ang mamamahala dito. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa lalawigan ng Qing, at hiniling sa kanya ni Direktor Rong na manatili sa lalawigan ng Qing ng mahabang panahon. Kung may nangyari dito, natural na siya ang bahala dito. Then babalik muna ako. Let me know if there are any new developments here, sabi ni Huang Feng. Inilabas niya sina Zhu Lingyun at Meng Meng. Ano man ang mangyari, kailangan niyang tiyakin muna ang kanilang kaligtasan. Matapos mangyari ang ganoong bagay, si Huang Feng ay hindi naging komportable na hayaan silang bumalik ng mag-isa. Sumulyap muli si Secretary Qiu kina Zhu Lingyun at Meng Meng at tumango. Pagkatapos ay sinabi niya kay Huang Feng, hihilingin ko kay Xiao Wang na kontakan ka. Okay. Pagkatapos noon, umalis si Huang Feng sa eksena kasama sina Zhu Lingyun at Meng Meng. Sa oras na ito, marami pa silang nakikitang tao sa labas. Obviously, marami sa kanila ang naririto para manood ng saya. Pagkatapos ng ganoong kalaking bagay na nangyari dito, normal na sa mga tao na panoorin ang saya. Mengzo, natakot ka ba ngayon? Sa kotse, nag-aalalang tinanong ni Huang Feng si Meng Meng. Natatakot talaga siya na ang nangyari ngayon ay matakot siya at mag-iwan ng anino sa puso niya. Masama iyon. Wala akong kinakatakutan basta andito si Daddy. Sabi ni Meng Meng. Hindi naman siya mukhang natatakot.
Oo naman, lubos na nagtiwala si Mengmeng kay Huang Feng sa kanyang puso. Bilang karagdagan, pagkatapos makita ang ugali ni Huang Feng ngayon, lalo niyang hinangaan si Huang Feng. Wala siyang masyadong oras para matakot. Buti naman at hindi ka natakot. Kulang ang saya ko ngayon. Kapag may time si Daddy, ihahatid kita ulit para maglaro, sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya binalak na dalhin muli si Mengmeng sa amusement park na ito. Kung tutuusin, may mga hindi kaaya-ayang nangyari dito. Okay, matamis na sagot ni Mengmeng. Kabanata 1534. Matapos ibalik si Zhu Lingyun at ang kanyang ina, bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan. Hindi nagtagal pagkatapos niyang bumalik, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bureau Chief Wang. Sa telepono, sinabi ni Bureau Chief Wang na paunang natukoy nila ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Nagkaroon ng putukan, ngunit ang mga taong iyon ay nakatakas sa huli. Siyempre, sinabi rin ni Bureau Chief Wang na si Jiang Zhou ay lihim na ngayong nasa ilalim ng martial law. Napakahirap para sa mga taong iyon na madaling umalis sa Jiangzhou. Sa nakaraang laban, nalaman din nila na ang mga taong iyon ay hindi ordinaryong tao. Napakalakas nila. Upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkalugi, humingi na ng suporta si Secretary Qiu mula sa National Security Agency. Oo naman, si Huang Feng ay nakatanggap ng tawag mula sa Bureau Chief Rong hindi nagtagal, humihiling sa kanya na makipagtulungan sa mga aksyon ni Secretary Qiu. Bilang karagdagan, si Bai Xiaoro at ang iba pa ay babalik din sa Jiangzhou bukas. Sa oras na iyon, sasali din sila. Dahil nagbigay ng utos si Bureau Chief Rong, natural na walang pagtutol si Huang Feng. Bukod dito, kahit na hindi sinabi ni Bureau Chief Rong, si Huang Feng ay lalahok din sa bagay na ito sa kanyang personal na kapasidad. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay napakasama sa opinyon ni Huang Feng. Nagdulot ito ng maraming casualty, at ito ay nasa ilalim ng kanyang ilong. Paanong walang magawa si Huang Feng? Gayunpaman, maaari lamang maghintay si Huang Feng ng karagdagang balita mula kay Bureau Chief Wang at sa iba pa. Dapat ay nakahanap na sila ng ilang mga pahiwatig ngayon. Naniniwala siya na mahahanap na nila ang kinaroroonan ng mga taong iyon sa lalong madaling panahon. Sa gabi, magkasamang bumalik sina Lu Zuan, Tang Mazo, at ang iba pa. Si Su Yamo at ang iba ay bumalik din mula sa trabaho. Sa pagkakataong ito, maging sina Li Binyan at Zhu Zaiyu ay lumapit. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng at ang iba pa ay nawala ng ilang sandali. Ngayong nakabalik na sila, natural na gusto nilang makilala sila. Nakilala rin ni Lu Zuan ang ilan sa mga babae ni Huang Feng. Dahil pareho sina Li Binyan at Zhu Zaiyu sa entertainment industry, marami silang pagkakapareho ni Lu Zuan. Hindi nagtagal at masigasig silang mag-chat, na para bang magkaibigan sila na hindi nagkita sa loob ng maraming taon. Matapos makipag-chat saglit kina Li Binyan at Zhu Zaiyu, biglang sinabi ni Lu Zuan kay Huang Feng, "Huang Feng, plano kong sumali sa time and space entertainment mo." Talagang ayaw ni Lu Zuan na manatili dito at walang gagawin. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, tiyak na siya ay pinakamahusay sa industriya ng entertainment. Bagamat medyo iba ang entertainment industry dito sa entertainment industry sa dati niyang espasyo, walang gaanong pagkakaiba sa pangkalahatan. Bilang karagdagan, ito ay nasa kumpanya ni Huang Feng. Bukod dito, mayroong dalawang kapatid na babae, sina Li Binyan at Zhu Zaiyu. Hindi masyadong mahirap para sa kanya na maging pamilyar sa lugar na ito at paunlarin ang sarili. Kung tutuusin, may kakayahan pa rin siya. Hanggat may kumpanyang susuporta sa kanya, kahit na kailangan niyang magsimula sa simula, maaari pa rin siyang sumikat muli. At si Huang Feng ang may-ari ng kumpanya, kaya hindi mahirap para sa kanya na i-promote siya. Gusto mong pumunta? Okay, walang problema. Gayunpaman, tulad nila, umaasa lang ako na wala kang masyadong pressure sa iyong trabaho. Isipin mo na lang ito bilang iyong sariling kagustuhan. Alam mo, na hindi ako kapos sa pera ngayon, sabi ni Huang Feng. Alam din ni Huang Feng na imposible para kay Lu Zuan na walang ginawa kundi manatili sa bahay buong araw. Siguradong mababaliw siya nito. Malinaw na magandang ideya ang pagpasok sa industriya ng entertainment. Napakagaling niya dito. Bilang karagdagan, sa kanyang proteksyon, hindi siya magdurusa sa industriya ng entertainment. Bukod dito, dahil hindi siya kapos sa pera,
hindi niya kailangang magkaroon ng anumang pressure. Inisip na lang niya na pampawala ng inip sa kanya. Alam ko, sabi ni Lu Zuan. Sabi ni Lu Zuan. Pagkatapos ng isang araw ng pag-aaral, marami rin siyang alam, kasama na ang mahiwagang storage box na iyon. Kasabay nito, alam din niya na ang kasalukuyang Huang Feng ay hindi kapos sa pera. Marami siyang bagay na maaaring kumita sa kanya, higit pa sa nakikita ng mga tao sa totoong mundo. Nga pala, narinig mo ba ang tungkol sa amusement park ngayon? Mukhang maraming tao ang nasugatan, biglang sabi ni Xi Mengjiao. Bueno, narinig ko rin ang tungkol dito. Narinig ko na sarado ito, sabi ni Li Bindian. Mabilis na kumalat ang balita, sabi ni Huang Feng, nandoon ako kaninang hapon. Ah, nandyan ka pala. Dinala mo si Meng Zhu doon. Sabi ni Su Yamo. Nang marinig niyang sinabi ni Huang Feng doon, naisip niya na dapat ay dinala ni Huang Feng si Zhu Mengzhou doon. Oo. Tumango si Huang Feng at sinabi. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ang nakita niya noong hapon. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis kumalat ang balita tungkol sa amusement park. Talagang alam ito ni Suyamo at ng iba pa mula sa iba't ibang channel. So, babalik si Ruro bukas. At iimbestigahan mo ang bagay na ito. Sabi ni Suyamo. Oo, natanggap na namin ang gawain, sabi ni Huang Feng. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ng mga babae, nakangiti niyang sinabi, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Hindi mo ba alam kung ano ang kaya ko? Ngunit ito ang totoong mundo, hindi ang ibang mga espasyo. Sa ibang mga espasyo, kahit na naaksidente ka, babalik ka lang sa totoong mundo. Sa totoong mundo, kung may nangyari talaga sa iyo, wala nang ibang paraan, nag-aalalang sabi ni Tang Mazo. Oo, at ang mga taong iyon ay naglakas loob na maglagay ng mga bomba sa amusement park. Malinaw, sila ay mga bawal at lubhang mapanganib, sabi ni Xi Mengjiao. Don't worry, napakalakas ng internal force ko ngayon. Kahit tamaan ako ng bala, hindi ako mamamatay, sabi ni Huang Feng. Ito ang tamang panahon. Kung pinakawalan niya ang kanyang panloob na puwersa, karamihan sa mga baril sa Earth ay hindi makakapatay sa kanya. Siyempre, hindi lahat ng baril ay hindi kayang pumatay sa kanya, ngunit tiyak na hindi ito sasabihin ni Huang Feng ng malakas para mag-alala ang mga babae. Bukod dito, naniniwala rin si Huang Feng na hanggat siya ay maingat, walang magiging problema. Bukod dito, maraming mahiwagang gamot sa tindahan. Hanggat hindi siya namatay sa lugar, hindi magkakaroon ng malaking problema. Sa oras na iyon, kailangan lang niyang gumastos ng mas maraming pera. Dapat mag-ingat ka. Hindi ka nag-iisa ngayon, mas iniisip mo kami, sabi ni Suyamo. Nagtiwala pa rin siya kay Huang Feng, ngunit pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi nag-iisa ngayon, kaya hindi maiiwasan na siya ay bahagyang mag-alala. Oo, alam ko, sabi ni Huang Feng. Napakasarap pa rin ang hapunan sa gabi, at napakaganda ng kapaligiran. Sina Li Binyan, Lu Zuan, at Zhu Zaiyo, ang tatlong tao na nasa entertainment industry, ay kumanta pa ng ilang kanta para sa lahat sa lugar. Kinanta ni Lu Zuan ang mga klasikong kanta mula sa kanyang Space Time. Walang nakarinig noon, ngunit ngayon ay isang piging para sa kanilang mga tainga. Si Huang Feng, syempre, ang pinakamasayang tao. Palibhas ay napapaligiran ng napakaraming dilag, imposibleng masama ang loob niya. Syempre, naiintindihan din niya ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Kung tutusin, may kaugnayan siya sa kaligayahan ng maraming tao, kaya hindi siya maaaring maging pabaya. Kinaumagahan, hindi nagtagal pagkatapos magising si Huang Feng, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Bai Xiaoro. Bumalik na siya sa Jiangzhou, at kasama niya, may 2 miyembro ng grupo. Kabanata 1535, bumalik ka na, tapos ka na ba sa mga bagay dyan? Panipi, nakita ni Huang Feng si Bai Xiaoro sa airport. May 2 matandang kakilala na bumalik kasama niya, sina Chihai at Monkey. Nakipag-usap na si Huang Feng sa 2 taong ito noon at medyo pamilyar sa kanila. Sagot ni Bai Xiaoro. Kahit na siya ay nasa Afrika ng ilang sandali, ang kanyang buong katawan ay hindi naging madilim. Maging ang kanyang balat ay hindi naging magaspang. Ito ay bahagyang dahil sa kanyang magandang balat, ngunit higit sa lahat, ang cultivation technique na ibinigay sa kanya ni Huang Feng ay may malaking epekto. Sa panahong ito, siya ay naglilinang.
Pagkatapos ng lahat, ang manatiling bata magpakailanman ay pangarap ng bawat babae, at si Bai Xiaoro ay walang exception. We finally left that damn place. This time, I want to have a good rest. Unggoy naginat at sinabi, natatakot ako na bago ka magpahinga, kailangan mo pang tapusin ang isang misyon. Nakangiting sabi ni Huang Feng. May misyon pa ba? Ilang buwan ako sa maldita na lugar na iyon. Kakabalik ko lang may misyon na. Sigaw ni Unggoy, may problema ka. Napatingin si Bai Xiaoro kay Monkey at sinabing, bagamat kadalasan ay napakagalang ni Bai Xiaoro kapag nakikipag-usap kay Huang Feng at sa iba pa, siya ay naging pinuno ng pangkat ng National Security Agency sa loob ng maraming taon. Natural, may kapangyarihan siya. Matapos masulyapan ni Bai Xiaoro, biglang hindi nang ahas si Monkey na magreklamo. Paano yan? Karangalan ko na makapagsagawa ng misyon kasama ang team leader. Nakangiting sabi ni Unggoy. Sa pagkakataong ito, nasa Jiangzhou ang misyon. Hindi kita hahayaang lumayo, sabi ni Huang Feng. Nasa Jiangzhou, maganda yan. Nang marinig ni Unggoy na hindi na niya kailangang lumayo sa pagkakataong ito, agad siyang natuwa. Matagal na siyang nanatili sa tiwangwang na lugar na iyon sa Afrika. Talagang ayaw niyang pumunta sa ganoong lugar para magdusa sa maikling panahon. Pagkatapos nun, sumakay na ang lahat sa sasakyan. Hindi binalak ni Huang Feng na dalhin sila sa villa. Mabuti para kay Bai Xiaoro na pumunta, ngunit hindi komportable para sa dalawa pang pumunta. Kung tutuusin, sa villa, marami siyang sikreto, kasama ang storage box, si Suyamo at ang iba pang mga babae, pati na rin ang mga alipin na ipinagpalit niya. Ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa kanila. Sa kabutihang palad, malinaw na naunawaan ito ni Bai Xiaoro at direktang hiniling kay Huang Feng na dalhin sila sa hotel. Walang pinaghinalaan sina Monkey at Shi Hai. Habang nasa daan, nagtanong din si Huang Feng tungkol sa sitwasyon ni Bai Xiaoro. Mula nang paslangin ni Huang Feng ang mga pinuno ng mga kontrabida na iyon, bagamat umiiral pa rin ang puwersa ng paglaban, ang kanilang lakas ay hindi na kasing lakas ng dati. Bilang karagdagan, ang suporta ng maraming mga bansa ay inalis. Naging mas madali para kay Bai Xiaoro at sa iba pa na makitungo doon. Hindi lang nila inagaw ang mineral na ugat na pinahahalagahan ng magkabilang panig, ngunit tinulungan din nila ang puwersa ng gobyerno na mabawi ang maraming teritoryo. Sa huli, ang mga puwersa ng rebelde ay naglalagay lamang ng isang desperadong pakikibaka at hindi na isang banta. Sa makatuwid, maaaring ibalik ni Bai Xiaoro sina Shi Hai at Monkey. Maya-maya ay atras din ang mga taong nanatili doon. Siyempre, ang mga nag-withdraw ay ang mga tao mula sa National Security Agency. Tungkol naman sa Volunteer Army, doon pa rin sila mananatili. Hindi naman kasi mapayapa doon. Bago pa tuluyang maging matatag ang sitwasyon, hindi na babalik ang mga taong iyon. Tumango si Huang Feng. Ang sitwasyong ito ay hindi sa kanyang inaasahan. Sa pagkakataong iyon, nakita niyang naging matatag na ang sitwasyon, kaya maaga siyang bumalik. Kung hindi papayag ang mga nakatataas, at hindi siya mapakali na iwan si Bai Xiaoro sa isang mapanganib na lugar. Matapos pag-usapan ng Afrika, nagpalitan sina Bai Xiaoro at Huang Feng ng impormasyon tungkol sa theme park. Ngayon, nakatanggap lamang sila ng kahilingan mula sa mga nakatataas na makipagtulungan kay Secretary Qiu at sa iba pa. Kung tungkol sa partikular na aksyon, walang nakakaalam. So, hindi pa natin alam kung sino ang kalaban this time. Tanong ni Shi Hai. Oo, sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, upang maipasok ang mga bambang iyon at mailibing ang mga ito sa theme park, malinaw naman, ang mga taong iyon ay hindi ordinaryong tao. At saka, si Direk Wang at ang iba pa ay nakipag-away na sa mga taong iyon. Ang kabilang partido ay napakalakas. Sinaktan nila ang mga tao ni Direktor Wang at pagkatapos ay maayos na nakatakas. Hindi nakakagulat na humingi ng tulong sa amin ang mga taong iyon, sabi ni Monkey. Sa pangkalahatan, kung may problema na maaaring malutas sa lokal, hindi sila hihingi ng tulong sa National Bureau. Kung tutuusin, ang ibig sabihin ay inamin ng mga iyon na hindi sila kasing kakayahan ng iba, na medyo nakakahiya. Ngayon na pinili ng mga taong iyon na humingi ng tulong, dapat nilang madama na ito ay napakahirap at walang tiwala. Kung tutuusin, sa harap ng napakalaking problema, hindi gaanong mahalaga ang mukha.
Kaya naman, hihingi sila ng tulong sa National Security Bureau. Pagkarating ng lahat sa hotel, nanatili sina Monkey at Chi-Hai. Hindi mananatili dito si Bai Xiaoro. Kung saan siya tutuloy, hindi nila itinanong. Manatili ka muna dito. Kung may anumang sitwasyon, ipapaalam ko sa iyo, sabi ni Bai Xiaoro. Nakuha ko, pinuno ng pangkat, sabi ni Chi-Hai. Kung ikukumpara sa medyo tumatalo na Monkey, mas matatag si Chi-Hai. Pagkatapos noon, nagmaneho sina Huang Feng at Bai Xiaoro. Hoy, sa tingin mo ba may something talaga sa pagitan ni Huang Feng at ng team leader natin? Tumingin si Unggoy sa sasakyan at sinabi kay Chi-Hai sa tabi niya. Don't talk nonsense. Kapag narinig ka ng team leader, babalatan ka niya ng buhay. Sabi ni Chi-Hai. Nanginginig si Unggoy. Tila naramdaman niya ang hindi magandang mga mata ni Bai Xiaoro. Tumingin siya at kinumpirma na talagang malayo sina Bai Xiaoro at Huang Feng. Then he said, I felt it very obvious. Don't say that you didn't see it. However, that Huang Feng is also very powerful. He can actually tame our team leader. He is really powerful. I don't know if he can handle it. She is a tigress. Hindi ko alam kung kakayanin ito ni Huang Feng, ngunit alam ko na kung marinig ng pinuno ng pangkat ang sinabi mo, tiyak na hindi mo ito kakayanin, sabi ni Chi-Hai nang bumalik siya sa kanyang silid. Totoo yan. Unggoy shrunk his neck and said, kung alam ng team leader na siya ang pinag-uusapan niya sa likod niya, siguradong hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Sa kabilang panig, ang tiger sa mga mata ni Monkey at Chi-Hai ay nakatingin kay Huang Feng na may malumanay na ekspresyon. Puno ng pananabik ang mga mata niya. Hindi itinago ni Bai Xiaoro ang kanyang nararamdaman para kay Huang Feng. Dahil ulila siya, binigyan niya ng malaking kahalagahan ang relasyon nila ni Huang Feng. Hindi siya ang tigress na naisip ni Monkey. Pagod, tumingin si Huang Feng kay Bai Xiaoro at sinabi, medyo, hindi magtatago si Bai Xiaoro sa harap ni Huang Feng dahil alam niyang si Huang Feng ang kanyang daungan. Kaya niyang tanggalin lahat ng disguise niya sa harap niya. Maaari niyang alagaan siya at bigyan siya ng pakiramdam ng seguridad. Kabanata 1536. Ang operasyon ni Bai Xiaoro sa Afrika sa pagkakataong ito ay hindi madali. Bagamat hindi nabanta ang hukbong rebelde, halatang ayaw sumuko ng mga taong iyon. Sa makatuwid, nagkaroon ng maraming sneak attacks at assassinations. Si Bai Xiaoro at ang iba ay kailangang maging mapagbantay sa lahat ng oras. Ito ay natural na nagpaten sa nerbiyos ng lahat. Si Bai Xiaoro ang pinuno ng pangkat, kaya kailangan niyang isaalang-alang ang higit pang mga bagay. Kaya naman, natural siyang mas pagod. Pagkatapos ay magpahinga ka sandali. Ako na ang bahala sa misyon na ito, sabi ni Huang Feng. No need. I'm not that weak. Sanay na ako. Ngumiti si Bai Xiaoro at sinabing, bukod dito, napaka-relaxing na magsagawa ng mga misyon kasama ka. Sobrang na-enjoy ko ito. Totoo ang sinabi ni Bai Xiaoro. Talagang nasiyahan siya sa pakiramdam ng pagsasagawa ng mga misyon kasama si Huang Feng. Hindi siya nakaramdam ng pagod at hindi masyadong nag-alala. Palaging binibigyan siya ni Huang Feng ng pakiramdam ng seguridad. Okay, nang makita ang pagpupumilit ni Bai Xiaoro, hindi na muling tumanggi si Huang Feng. Anyway, kailangan lang niyang alagaan siya pagdating ng panahon. Pagkatapos nito, nalaman din ni Huang Feng ang tungkol sa pinakabagong sitwasyon sa Afrika mula kay Bai Xiaoro. Ngayon, medyo nag-aalala pa rin si Huang Feng sa lugar na iyon. Kung tutuusin, marami na siyang ipinagpalit doon. Isa rin ang lugar na iyon sa mga pinagtutuunan niya ng pansin. Alam din ni Bai Xiaoro ang tungkol sa layout ni Huang Feng. Sa makatuwid, sinadya niyang malaman ang tungkol sa mga bagay doon para sa sanggunian ni Huang Feng. Sa pangkalahatan, ang lugar na iyon ay magulo at mahirap. Ang pakikipag-away ay normal na gaya ng pagkain at pag-inom para sa mga tao doon. Kahit na ang isang 10 taong gulang na bata ay mahusay na gumamit ng maraming baril at nasa larangan pa nga ng digmaan. Ang sitwasyong ito ay hindi nakakagulat doon. Isa pa, napakahirap ng lugar na iyon. Nagkaroon ng malubhang kakulangan ng pagkain. Taon-taon, maraming tao ang namamatay sa gutom. Ito ay hindi maisip sa China. Kaya naman, napaka-epektibo ng dating plano ni Huang Feng na gumamit ng pera at pagkain para suhulan ang mga tao doon. Kung gusto mong pamahalaan ang lugar na iyon,
kailangan mong magbayad ng maraming presyo. Sa wakas ay sinabi ni Bai Xiaoro, dahil ang infrastruktura doon ay masyadong mahirap, at hindi ito maibigay ni Huang Feng sa mga taong hindi nangangailangan nito. Sa kasong iyon, kailangan niyang magbayad ng mataas na presyo. Alam ko, ngunit sulit ang lahat. Ang lugar na iyon ay magiging isa sa aming mga trump card at ruta ng pagtakas, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pakikipag-ugnayan niya sa mga malalaking shot na iyon sa Imperial Capital. Sa mundong ito, maraming matatalino. Mabilis akong bumangon. Bagamat gumamit ako ng remedial measures later on, kung may mag-iimbestiga, makakahanap pa rin sila ng fishy. Halatang hindi tanga ang mga big boss. Wala pa silang ginagawa sa akin ngayon, pero hindi ko masisiguro na ganito ang ugali nila. At saka, kung magpalit sila ng pinuno at magbago ang kanilang ugali, I want it retro, sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Ang iyong mga alalahanin ay napakamakatwiran. Tumango si Bai Xiaoro at sinabing, sa bagay na ito, dapat talaga tayong maghanda ng maaga. Malinaw na nag-iisip si Bai Xiaoro mula sa pananaw ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang mga alalahanin ni Huang Feng ay ang kanyang mga alalahanin. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala masyado, nakangiting sabi ni Huang Feng. The storage box has been upgraded again. In the future, I can bring you to other spaces. So, this is our real trump card. As for Africa, it can only be regarded as a trump card on the surface. Kung gusto ng mga big boss na mag-imbestiga, tiyak na malalaman nila. That's just me telling them that I'm not someone to be trifled with. Pwede ka naming sundan sa ibang spaces. Nagliwanag ang mga mata ni Bai Xiaoro. Kung ito ang kaso, ito talaga ang pinakamalaking trump card ni Huang Feng. Sa hinaharap, hindi siya natatakot sa mga tao na makahanap ng problema sa kanya sa katotohanan. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, ang pananatili sa ibang mga espasyo sa loob ng isang taon ay katumbas ng isang buwan sa realidad. Noong una, nagplano kaming hintayin kang bumalik at pagkatapos ay sabay-sabay kaming pumunta sa ibang mga espasyo. Gayunpaman, tila kailangan na naming maghintay sa ngayon. Likas na naiintindihan ni Bai Xiaoro ang kahulugan ni Huang Feng at ng iba pa. Mayroon na silang misyon sa kamay, at maaari silang umalis sa malapit na hinaharap. Sa makatuwid, tiyak na hindi sila maaaring biglang mawala sa loob ng isang buwan sa oras na ito. Sa makatuwid, kahit na ang lahat ay masyadong mousy sa tungkol sa iba pang mga puwang, kailangan nilang maghintay. Kinagabihan, nagkita rin sina Bai Xiaoro at Lu Zuan. Hanggang ngayon, nakita na ni Lu Zuan ang lahat ng kababaihan ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na talagang napakaraming babae ni Huang Feng. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay napakaganda at may kakayahan. Dahil dito, nakaramdam siya ng krisis. Ayaw niyang manatili sa bahay araw-araw at maging isang taong walang magawa. Sa pagbabalik ng mga babae, muling naging masigla ang vilya ni Huang Feng. Walang pakialam ang lahat kung anong uri ng mukha nila kapag kaharap ang iba sa labas. Ngunit dito, sa vilya na ito, sa harap ni Huang Feng at ng maraming kapatid na babae, lahat ay taos-pusong nakisama sa isa't isa. Ito ay dahil alam ng lahat na sa espesyal na malaking pamilyang ito, sa pamamagitan lamang ng time na pakikisalamuha sa isa't isa ay mapapanatili nila ang magandang kapaligiran ng pamilyang ito. Ayaw nilang sirain ang kapaligiran ito. Para naman kay Director Wang, hindi niya hinayaang maghintay ng matagal si Huang Feng at ang iba pa. Kinabukasan, nakatanggap sila ng tawag mula kay Director Wang. Nakilala na ang sospek at kailangan ng kanilang tulong para maaresto siya. Si Huang Feng at Bai Xiaoro ay natural na hindi nagpatagal at agad na pumunta doon. Pagkarating sa lugar, alam ni Huang Feng kung bakit humingi ng tulong si Director Wang. Una, malakas ang kalaban. Ang isa pang punto ay ang lokasyon ng mga taong ito ay nasa downtown area ng Jiangzhou. Napapaligiran sila ng mga tao. Kung hindi sila mag-iingat, maaari silang magdulot ng maraming casualty. Sa oras na ito, malinaw na hindi magandang ideya na magmadali. Talagang makapangyarihan ang mga huwaksiya na ito. Naging maingat kaming itago ang aming pagkakakilanlan, ngunit natagpuan pa rin nila kami. Sabi ng isang lalaking nihan na nagpakita sa lupa noong araw na iyon na may malungkot na mukha. Ano ang dapat nating gawin? Don't panic.
Napakaraming tao dito. They dare not do it. Kung may mangyari, hindi nila kakayanin ang responsibilidad. Tumanggo naman ang iba. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili nila ang lugar na ito, at dahilan din kung bakit sila umasa dito. Kung hindi, kahit na sila ay makapangyarihan, magiging napakahirap para sa kanila na makatakas sa ilalim ng mga kalagayang napapaligiran ng napakaraming sundalo. Ngayon, maghiwa-hiwalay tayo at magtipon sa napagkasunduang lugar. Sabi ng isa sa mga mukhang pinuno. Kabanata 1537, natukoy lamang ni Chief Wang at ng iba pa ang tinatayang pagkakakilanlan ng mga sospek noon, ngunit ngayon na ang mga taong ito ay nakihalubilo sa karamihan, medyo mahirap na silang harapin. Halatang hindi magandang mag-shoot sa publiko. Hindi banggitin ang epekto, kahit na may mga aksidenteng pinsala, napakahirap ipaliwanag. Sa harap ng sitwasyong ito, malinaw na mas maginhawa para kay Huang Feng at sa iba pang miyembro ng National Security Agency na lutisin ito. Chief Wang, hinayaan mo ang iyong mga tao na harangin ang exit hanggat maaari. Papatayin natin ang mga target, sabi ni Bai Xiaoro kay Chief Wang. Susubukan ko ang aking makakaya, sabi ni Chief Wang. Sabagay, napakaraming tao dito. Napakahirap harangan ang labasan. Dati, inaalam lang nila ang pagkakakilanlan ng mga sospek, sa kapalihim na sinundan ang mga ito. Kung talagang pinilit nila ang mga taong iyon na gumawa ng isang bagay sa mga ordinaryong tao, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa makatuwid, kung may nangyaring hindi inaasahan, maaari lamang piliin ni Direk Wang na palayain ang mga taong iyon sa halip na makipaglaban hanggang kamatayan sa kabilang partido sa lugar na ito. Malinaw na naiintindihan ni Bai Xiaoro at Huang Feng ang awkwardness ng sitwasyon sa oras na ito, kaya hindi nila pinipilit si Chief Wang na gumawa ng kahit ano. Umaasa lang sila na may magagawa siya. Pagkatapos noon, nagkalat si Bai Xiaoro at ang iba pa. Bawat isa ay pumipili ng target at naghahanap ng pagkakataon na hulihin o patayin ang kabilang partido. Leader, sobrang bait ng kabilang party. Sumakay sila ng taxi. Hindi nagtagal ay naghiwalay ang apat, nanggaling sa headset ang boses ni Monkey. Ako ay nasa parehong sitwasyon, sabi ni Chi Hai. Obviously, gustong umalis ng mga taong iyon sakay ng taxi. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng isang handa na bihag sa kanilang mga kamay. Tumingin si Huang Feng sa target na sinusundan niya. Ngayon ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay medyo malayo. Ang pagiging marksman ni Huang Feng ay wala sa antas ng isang sharpshooter, kaya hindi siya nang ahas na bumaril ng padalos-dalos. Maging si Chi Hai, ang sniper sa grupong ito, ay hindi nang ahas na bumaril sa napakaraming lugar, lalo pa si Huang Feng. Sa makatuwid, matyaga lamang siyang sundan ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumakay din ang kanyang target sa isang taxi. Sumakay ka sa kotse at sundan mo siya. Narinig ang boses ni Bai Xiaoro. Sa oras na ito, ang lahat ay walang pagpipilian kundi ang sundan muna sila at humanap ng pagkakataong makakilos sa ibang mga lugar. Bukod dito, masaya si Bai Xiaoro at ang iba pa nang makita ang mga taong iyon na umalis sa downtown area sakay ng taxi. Dito kasi sila pinigilan, at kung pupunta sila sa liblib na lugar, mas marami silang pagkakataon. Naiintindihan. Sumakay silang apat sa kotse at hiwalay na sinundan ng kanilang mga target. Hindi nagtagal ay umalis ang sasakyan sa downtown area, ngunit iba't ibang direksyon ang kanilang dinadaanan. Sa headset lang nakakapag-usap silang apat. Team leader, tumigil na ang target. Biglang tumunog ang boses ni Unggoy. Sundin mo siyang mabuti at humanap ng pagkakataon. Sabi ni Bai Xiaoro, alam ko. Gayunpaman, ang target na sinusundan ng iba pang tatlo ay walang balak na huminto. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakatanggap sila ng masamang balita. Leader, na-ambush ako. Pinaghandaan nila ito. Mas marami silang tao kaysa sa iilan na nakita natin. Dumating sa earpiece ang nag-aalalang boses ni Unggoy. Ang kanyang mabibigat na paghinga ay nagpapahiwatig na siya ay nasa mabuting kalagayan. Anong nangyayari? Nasugatan ka ba? Mabilis na tanong ni Bai Xiaoro. Nabaril ako sa binti. Medyo mahirap gumalaw, pero hindi naman nanganganib ang buhay ko pansamantala. Sabi ni Unggoy, bumaba yung kabilang party sa harap ng isang eskinita. Pagkababa ko ng sasakyan, may bumaril sa akin mula sa mga kalapit na bahay. Sila dapat yung mga naunang tumambang dito.
Mabilis na iniulat ni Unggoy ang sitwasyon sa kanyang panig sa iba. Humanap ka muna ng lugar na mapagtatagwan at iulat ang iyong partikular na lokasyon. Kami ay darating upang iligtas ka, sabi ni Bai Xiaoro. Bitawan mo ako. Tiningnan ni Huang Feng ang sasakyan na nagmamaneho pa rin sa harapan. Bagamat hindi ito ang downtown area, marami pa ring tao at sasakyan sa paligid. Hindi direktang makakalipad si Huang Feng at makuha ang lugar. Kaya naman, kung gusto niyang hulihin ang kabilang partido, sarili lang niya ang kaya niyang i-drive. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ang nagmaneho. Mas maginhawa para sa kanya na gawin ang anumang bagay sa kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pumasok si Huang Feng sa storage box exchange interface sa kotse at nakipagpalat sa isang nilalang na medyo parang lamok. Pagkatapos, binitawan niya ito at hinayaang magpatuloy sa pagsunod sa sasakyan sa harapan. Huwag maliitin ang malalamok na nilalang na ito. Hindi man ito kalakihan, napakatalino nito. Bukod dito, maaari itong makipag-usap sa kamalayan ni Huang Feng. Ito ay isang natural na aparato sa pagsubaybay. Bukod dito, ito ay maliit at hindi madaling matuklasan. Mabilis din ang bilis nitong lumipad, kaya garantisadong hindi ito mawawala sa target. Sa orihinal, maaaring may kakayahan ng Little Eagle o Little White para sa naturang gawain sa pagsubaybay. Gayunpaman, hindi magandang ilabas ang Little Eagle sa lungsod. Tungkol naman kay Little White, ang lalaking iyon ay natutulog pa sa villa, kaya walang paraan para ipadala ito. Pagkatapos pakawalan ng maliit na lalaki, pinaikot ni Huang Feng ang sasakyan at pumunta sa kinaroroonan ni Monkey. Huang Feng, kailangan mong mag-ingat. Sabi ni Bai Xiaoro, si Huang Feng ang pinakamalakas sa kanila, kaya mas mabuti para sa kanya na pumunta. Kailangan nilang patuloy na subaybayan ang target at tingnan kung saan gustong pumunta ng mga taong iyon. Alam ko, sinabi ni Huang Feng, Unggoy, okay ka lang ba? It's okay for the time being. Yung mga lalaking yun parang walang balak na gambling tayo. After injuring me, hindi na sila lumapit para ituloy ang pag-atake sa akin, sabi ni Unggoy. Dapat sila ay sabik na makatakas, sabi ni Huang Feng. Kung tutuusin, nahahanap na ni Chief Wang at ng iba pa ang mga taong iyon noon pa. Kung sila ay maglakas loob na manatili dito ng mahabang panahon, madali itong mapalibutan ng lahat. Sa oras na iyon, mas mahihirapan silang makatakas. Sa lalong madaling panahon, dumating si Huang Feng sa kinaroroonan ni Monkey. Sa sandaling ito, si Unggoy ay nakaupo sa lupa, paralisado. Nakahawak ang isang kamay niya sa nasugatan niyang binti habang ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa isang pistol. Nakasandal siya sa isang sulok, pinagmamasdan ang paligid. Kamusta ka na? Agad na humakbang si Huang Feng at tinulungan siya sa simpleng paggamot at benda. Ayos lang ako. Walang pakialam na sabi ni Unggoy, tama, ang tagal naman ng mga yun hindi gumalaw, baka umalis na. Dito ka na lang, pupunta ako at titingnan. Sabi ni Huang Feng pagkatapos bandage si Monkey. Sige, mag-iingat ka, masyadong palihim yang mga yan, sabi ni Unggoy. Nang bumaba ang boses ni Monkey, galing sa headset ang boses ni Chi Hai. Tinambangan din siya, malinaw, ang kanilang pagsubaybay ay nakita ng kabilang partido. Bukod dito, tila sinasadya sila ng kabilang partido sa lugar ng pagtambangan. Xiaoro, mag-ingat ka, huwag kang mahulog sa pananambang, sabi ni Huang Feng. Sumagot si Bai Xiaoro sa malalim na boses. Kabanata 1538. Umakyat si Huang Feng sa lugar kung saan natagpuan ni Monkey ang kabilang partido, ngunit hindi niya nakita ang kabilang partido doon. Wala nang laman ang lugar kung saan inatake si Unggoy. Tiningnang mabuti ni Huang Feng ang silid at nalaman niyang medyo magulo ang eksena. Tila nagmamadaling umatras ang kabilang partido. Bukod dito, sinalakay ng kabilang partido si Monkey, na nagpapahiwatig na ang kabilang partido ay hindi dapat lumayo. Bumaba si Huang Feng at dinala si Monkey. Pinuntahan niya si Chi Hai at gusto niyang paalisan muna sila. Damn, I was too careless. It's too sullen, sabi ni Unggoy sa loob ng sasakyan. Tunay nga, pumunta sila rito para hulihin ang mga taong iyon. Dahil dito, tinambangan sila ng kabilang partido bago pa man nila makita ang kabilang partido. Nasugatan sila. Kasalanan talaga nila ito sa pagiging pabaya nila. Kung hindi, hindi sila madaling nasugatan.
Nangyari ang sitwasyong ito dahil kababalik lang nila at medyo lumuwag ang kanilang espiritu. Gayun din, sinabi ni Chief Wang na iilan lamang ang kanilang nahanap na mga sospek. Hindi nila inaasahan na may iba pa. Okay lang, bumalik ka na at magpahinga. Ipaubaya mo na sa akin ni Xiaoro ang bagay na ito, sabi ni Huang Feng. Mag-iingat ka rin, napaka-insidious ng mga yon, sabi ni Unggoy. Well, alam ko, sabi ni Huang Feng. Tinambangan si Unggoy. Pagkatapos ng lahat, sa opinyon ni Huang Feng, siya ay medyo pabaya. Gayunpaman, tinambangan din si Chi Hai. Naakit nito ang atensyon ni Huang Feng. Si Chi Hai ang sniper sa grupo ni Bai Xiaoro. Karaniwan siyang kalmado at maingat. Hindi niya akalain na tatambangan siya. Dahil dito, naging mas seryoso ang mga bagay. Matapos ayusin ni Huang Feng si Monkey at Chi Hai, nakipag-ugnayan siya kay Bai Xiaoro. Gayunpaman, nakatanggap siya ng masamang balita mula kay Bai Xiaoro. Nawala, tanong ni Huang Feng na may pag-aalinlangan. Medyo masama ang tono ni Bai Xiaoro. Hindi niya inaasahan na matatalo siya sa kabilang partido. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, hindi siya mismo ang nagmaneho ng kotse. Sumakay siya ng taxi, kaya naman understandable. I found that guy's car. Hindi ko siya nakitang bumaba ng sasakyan, pero parang bigla siyang nawala. Sabi ni Bai Xiaoro, biglang nawala, kumunat ang noo ni Huang Feng. Hindi kaya may mga stealth skills din ang mga taong iyon. Gayunpaman, hindi iyon ang dapat mangyari. Wala pa siyang narinig na kahit anong invisibility skill sa mundong ito. Bukod dito, nasubaybayan sila ni Chief Wang at ng iba pa, na nangangahulugan na hindi sila dapat magkaroon ng anumang mga kasanayan sa pagiging invisibility. Pinaghihinalaan ko na ang mga taong iyon ay maaaring mga Japanese ninja, sabi ni Bai Xiaoro na may malungkot na mukha habang papunta siya sa lugar kung saan nawala ang target. Isang ninja mula sa Nihon. May mga ninja ba talaga sa mundo? Tanong ni Huang Feng habang nagmamaneho. Oo. Sinabi ni Bai Xiaoro, noong ako ay nagsasagawa ng isang misyon, nakatagpo ko sila. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay hindi kasing lakas ng sinasabi ng mga alamat. Bagamat maaari silang maging invisible at kumikislap, ito ay higit pa sa isang smokescreen. Ginagamit nila ang kapaligiran sa paligid upang gawin ito, hindi sila nawawala sa hangin. Sinasabi mo na ang pagkawala nila ay dahil sa kapaligiran sa kanilang paligid. Sabi ni Huang Feng. Posible, sabi ni Bai Xiaoro. Sa oras na ito, nakipag-ugnayan si Huang Feng sa parang lamok na inilabas niya. Nakarelax ang nakasimangot niyang kilay. Sinabi niya kay Bai Xiaoro, huwag kang mag-alala, alam ko na kung nasaan sila. Hindi sila makakatakas. Alam mo, well, nandyan ka, makikilala kita kaagad, sabi ni Bai Xiaoro. Sabi ni Bai Xiaoro, alam niya na maraming paraan si Huang Feng dahil sa storage box. Kaya naman, normal para sa kanya na gumamit ng sarili niyang pamamaraan upang mahanap ang mga bakas ng mga taong iyon. Sina Huang Feng at Bai Xiaoro ay nagkasundo sa isang lugar ng pagpupulong. Pagkatapos noon, sumakay si Bai Xiaoro sa kotse ni Huang Feng at sabay silang hinabol ng dalawa. Kahit na tumagal, dahil sa lamok, hindi pa rin nawawala sa kanya ang naunang tao. Hanggat nahanap niya ang isa sa kanila, mas madaling mahanap ang iba. Nasa harap sila, sinabi ni Huang Feng, habang may oras pa, sabihin sa akin ang tungkol sa mga ninja na iyon mula sa Nihon. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa kanila. Okay, pero wala akong masyadong alam tungkol sa kanila. Napaka-misteryoso ng mga taong iyon, sabi ni Bai Xiaoro. Sinabi ni Bai Xiaoro, medyo mataas ang kanilang katayuan sa Nihon. Ang kanilang departamento ay dapat ding isang espesyal na departamento sa Nihon. Noong ako ay nagsasagawa ng isang misyon, nakilala ko sila. Napakahusay nilang gamitin ang kapaligiran sa paligid upang itago ang kanilang mga sarili. Kahit na ito ay isang puno, ilang damo, o kahit isang pool ng tubig, maaari silang gamitin ng mga ito. Mayroon na silang ilang mahiwagang paraan. Sila ay laging hindi nakakapagtago ng pansin. Sa madaling salita, ang mga taong iyon ay napakahusay sa palihim na pag-atake. Tanong ni Huang Feng. Oo, ang mga ninja na iyon ay may kakayahang makipaglaban ng direkta, ngunit hindi sila masyadong malakas. At least, mas masahol pa sila kaysa sa kanilang pagtatago, palihim na pag-atake,
at mga kasanayan sa pagpatay, sabi ni Bai Xiaoro. Tumango si Huang Feng. Hindi katakataka na sina Monkey at Shihai ay parehong palihim na inatake. Isa pa, hindi nila ito napansin kanina. Marami bang ninja sa Nihon? Tanong ni Huang Feng. Kung mayroong marami sa kanila, ito ay magiging isang kaila-hilakbot na puwersa. Alam niya ang mga benepisyo ng stealth. Bagamat kailangan ng mga taong iyon na umasa sa paligid upang lumaban, sila ay napakalakas na. Not a lot. Sa pagkakaalam ko, ilang daan lang sila sa buong Nihon. Mas kaunti ang mga tao na may internal force sa ating bansa, sabi ni Bai Xiaoro. Ang ilang daang tao ay hindi maliit na bilang. Kung ginamit sila ng maayos, may magagawa sila. Habang nag-uusap sina Huang Feng at Bai Xiaoro, malapit na sila sa target. Ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay ang taong nasubaybayan ng nilalang na ipinagpalit niya ay pumasok sa isang villa sa suburb. Hindi nagtagal, maraming tao ang pumasok sa villa. Ang mga taong iyon ay ang mga sinundan noon ni na Monkey, Shihai, at Bai Xiaoro. Very good, nandito na lahat. Sabi ni Huang Feng sa kanyang sarili. Pagkatapos noon, sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro ang kanyang nakita. Medyo nasasabik ang mukha ni Bai Xiaoro. Pagkatapos ng lahat, kung ang mga taong ito ay nakatakas, ito ay magiging isang malaking panganib. Bukod dito, nagdulot sila ng maraming casualty sa lupain. Hindi papayag si Bai Xiaoro na makaalis ng ligtas ang mga taong ito. Sa oras na ito, sa villa, maraming tao na nakagawa ng pagpatay sa lupa ay nagtipon muli. Pinaalis mo ba ang mga tao sa likod mo? Tanong ng pinuno. Pinaalis namin sila. Walang anuman ang mga iyon sa harap ng aming mahiwagang ninjutsu, pagmamalaki ng isa pang tao. Ang mga taong ito ay talagang mga ninja at alam ang ninjutsu. Gayunpaman, ang kanilang ninjutsu ay maaaring tumagal lamang ng isang yugto ng panahon. Sa makatuwid, maaari nilang palihim na atakehin sina Shihai at Monkey, ngunit napakahirap pa ring takasan ang pagkubkob na inayos ni Chief Wang. Kung tutuusin, napakalaki ng paligid. Ang kanilang ninjutsu ay hindi tumagal hanggang sa makalusot sila sa pagkubkob. Dahil dito, napalibutan sila ni Chief Wang at iba pa, ngunit maaari pa rin nilang saktan si Monkey at Shihai. Huwag maging pabaya. Ang mga taong sumunod sa amin sa pagkakataong ito ay tila mula sa National Security Agency ng Huaxia. Nakipaglaban ako sa mga taong iyon, at hindi sila madaling harapin, sabi ng pinuno. I don't think that people are a big deal. Hindi ba sila nasugatan sa atin? Kung hindi lang dahil wala tayong sapat na oras para harapin sila, napatay ko na sila. Walang pakialam na sabi ng isa pang ninja. Ang iba pang mga ninja ay may parehong ideya. Sa kanilang opinyon, ang National Security Agency ay hindi isang malaking bagay. Hindi ba't palihim din silang inatake at pinaalis sila? Hindi kasi nila alam na tayo ang kalaban kaya medyo pabaya sila. Kung hindi, hindi magiging madali para sa iyo na saktan sila. Ang pinuno ay hindi kasing optimistiko ng kanyang mga nasasakupan. Nakipag-away siya noon sa National Security Agency. Bagamat hindi siya nakaranas ng anumang pagkalugi, hindi niya sinamantala ang mga ito. Ito ang teritoryo ng Huaxia, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Bagamat wala pa ring pakialam ang ibang tao, dahil sinabi ng pinuno, hindi na sila muling mapabulaanan. Dito muna tayo saglit. Pagdating ng gabi, may mag-aayos sa atin na lumabas, sabi ng pinuno. Nakipag-ugnayan na siya sa organisasyong nasa likod niya, at inayos ng organisasyon ang mga tao na tulungan silang lumabas. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay hindi pa dumarating. Kinailangan nilang maghintay hanggang gabi. Bukod dito, mas madaling lumabas sa gabi kapag madilim ang kalangitan. Tumango naman ang iba, bagamat mababa ang tingin nila sa National Security Agency, labis silang nalungkot na nasundan sila sa panahong ito. Mas mabuting lumabas ng maaga. Sa oras na ito, dumating sina Huang Feng at Bai Xiaoro sa paligid ng villa. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro, manatili ka sa kotse. Papasok ako at titingnan. May kakayahan akong maging invisible. Mas maginhawa para sa akin na pumasok mag-isa. Sige, mag-ingat ka. Magbibigay ako ng suporta sa labas. Kung may mangyari, makipag-ugnayan ka agad sa akin, sabi ni Bai Xiaoro. Hinati ng dalawa ang trabaho. Ang isa ay pumasok, at ang isa ay nagbigay ng suporta.
Ito ay isang makatwirang kaayusan. Pagkababa ni Huang Feng sa sasakyan, nag-isip siya sandali at sinabi kay Bai Xiaoro, medyo mahiwaga ang kotseng ito. Sasabihin ko sa iyo ang ilan sa mga katangian nito. Magagamit mo ito kung kinakailangan. Medyo na-curious si Bai Xiaoro. Hindi niya alam na espesyal ang luxury car ni Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpapakilala ni Huang Feng, napagtanto niya na wala siyang alam tungkol sa kotse na ito. Ang tila ordinaryong kotse na ito ay talagang may napakalakas na katangian. Tandaan mo, kung may panganib, maaari kang lumutang at gumamit ng kanya ng enerhiya, sabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Okay, naalala ko, sabi ni Bai Xiaoro na may bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Okay, pagkatapos ay mauna na ako, sabi ni Huang Feng. Pagkababa ng sasakyan, ginamit niya ang kanyang invisibility skill para pumuslit sa villa. Nakatingin sa kawalan si Bai Xiaoro habang nawala si Huang Feng sa harap ng kanyang mga mata. Bagamat medyo nabigla pa siya, medyo immune siya sa mga mahimalang kakayahan ni Huang Feng. Kaya naman agad niya itong tinanggap. Kabanata 1539. Nang si Huang Feng ay palihim na pumasok sa villa, nalaman niyang may ilang tao na nagpapahinga sa kani-kanilang posisyon. Gayunpaman, ang mga taong ito ay napakalat. Ang iba ay nasa unang palapag, ang iba ay nasa ikalawang palapag, at iba ang mga silid. Bahagyang kumunat ang noo ni Huang Feng. Sa kasong ito, maaari lamang niyang piliin na atakihin sila isa-isa. Gayunpaman, nang lumitaw si Huang Feng mula sa kanyang hindi nakikitang estado at gumamit lamang ng punyal upang laslasin ang leeg ng isang tao, siya ay natuklasan ng iba. Na-activate man niya agad ang kanyang invisibility, natuklasan pa rin siya ng mga taong iyon. Sinota. Isang biglaang galit na sigaw ang bumulaga kay Huang Feng. Hindi niya inaasahan na talagang mapagmatsyag ang mga taong ito. Kahit nagpapahinga sila, sobrang ingat pa rin sila. Anong mali? May pumasok. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang mga tao sa villa. Pagkatapos, mabilis nilang natagpuan na nakahandusay sa lupa, ang kanilang kasama ay ganap na patay. Ang patuloy na pagdaloy ng dugo ay nagpasigla sa kanilang mga ugat. Nasaan siya? Dapat nasa kwarto pa siya. Mag-ingat kayong lahat. Magaling magtago ang nanghihimasok. Nasa paligid natin. Si Huang Feng ay hindi nakikita at pinanood ang mga taong iyon na nagbubulungan sa isa't isa. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid na may mapagbantay na mukha. Alam niyang tuluyang nasira ang ideya niyang salakayin sila isa-isa. Sa makatuwid, hindi nagpatagal si Huang Feng at lumabas mula sa kanyang hindi nakikitang estado. Bago pa makapag-react ang kabilang partido ay mabilis na niyang nilalas ang leeg nilang dalawa. Nang malapit na niyang patayin ang pangatlong tao, ang iba pa sa mga tao ay talagang nawala. Sa pagharap sa sitwasyong ito, bahagyang natigilan si Huang Feng. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang kaaway na maaaring hindi nakikita. Noong nakaraan, hindi siya nakikitang palihim na umaatake sa iba. Hindi niya inaasahan na ngayon, makakasalubong niya talaga ang isang taong hindi nakikitang susuko sa kanya. Nang bahagyang natigilan si Huang Feng, bigla siyang nakaramdam ng panganib sa likuran niya. Nang hindi nag-iisip, si Huang Feng ay likas na umiwas sa gilid. Pagkatapos, nalaman niyang biglang may tao sa bakanting lugar. Ang kabilang partido ay tila medyo nagulat na si Huang Feng ay maaaring makaiwas sa kanyang pag-atake. Nakatayo siya doon na may dalang punyal sa kamay na may gulat na ekspresyon sa mukha. Hindi mag-aaksaya ng oras si Huang Feng sa kanya. Habang tulala ang kanyang kalaban, sinamantala ni Huang Feng ang pagkakataon na sumulong at patayin siya. Gayunpaman, bago siya makalapit sa kanyang kalaban, bigla siyang nakaramdam ng panganib. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang magpalit ng direksyon at magtago sa gilid. Bang! Isang bala ang lumipad sa harap ni Huang Feng. Kung hindi siya nakapag-react sa oras, tiyak na tamaan siya ng bala. Bagamat hindi niya alam kung maaari siyang patayin nito, dapat pa rin siyang bahagyang masugatan. Kahit na tumama ang bala sa vital point ni Huang Feng, si Huang Feng ay maaaring malubhang nasugatan. Habang umiiwas si Huang Feng, nawala muli ang taong umatake sa kanya. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ito ni Huang Feng. Sumilip lang ang kabilang partido sa dingding sa tabi niya at nawala. Para bang madadaanan ng kabilang partido ang mga pader. Gayunpaman, sa nakaraang pagpapakilala ni Bai Xiaoro,
Alam din ni Huang Feng na ginamit ng mga taong ito ang nakapaligid na kapaligiran upang itago ang kanilang mga sarili. Maaari nilang gamitin ang anumang bagay sa paligid nila. Bilang resulta, ang mga taong nawala ay lumitaw at nagtago, patuloy na umaatake kay Huang Feng. Sa kabutihang palad, ang kakayahan ni Huang Feng na mahulaan ang panganib ay lumalakas at lumalakas, kaya ang mga pag-ataking iyon ay hindi maaaring magdulot ng anumang malaking pinsala sa kanya. Siyempre, mayroon pa ring ilang trabaho, at hindi siya nang ahas na magkaroon ng kaunting kapabayaan. Kung hindi siya mag-iingat, siya ay masusugatan. Kung ikukumpara sa pagkagulat at pag-usisa ni Huang Feng, ang mga taong kumugkob sa kanya ay mas nagulat at natakot pa. Nagamit na nila ang lahat ng kanilang lakas, ngunit hindi pa rin nila kayang saktan si Huang Feng. Naroon si Huang Feng sa harapan nila, ngunit wala pa rin silang magawa. Bagamat ang bawat pag-atake ay tila lubhang mapanganib, hindi ito maaaring magdulot ng anumang pinsala kay Huang Feng. Madaling maiiwasan ni Huang Feng ang kanilang mga pag-atake. Ang gayong kalaban ay nagpasindik sa ibang mga tao sa paligid. Dati, mababa ang tingin nila sa mga pulis at sa mga tao mula sa National Security Agency. Ngayon, tila may mga taong may kakayahan din sa Huaxia. Bagamat hindi pa rin nila alam ang pagkakakilanlan ng taong ito, at least napatunayan nito na hindi nila magagawa ang anumang gusto nila sa Huaxia. Nagulat na lang ang mga taong ito, ang kalaban na nasa harapan nila ay biglang naglaho tulad nila. Nang makita ang sitwasyong ito, mas nagulat sila kaysa kay Huang Feng dahil hindi pa sila nakatagpo ng ganoong tao na maaaring hindi makita sa Huaxia noon. Hindi ba patent ng mga taga-Nihan ang maging invisible? Anong nangyayari? Hindi mo alam. Nalaman mo ba kung nasaan siya? Panipi, mag-iingat kayong lahat, pwede ring invisible ang taong ito. Marami sa mga taga-Nihan ang nagulat at nagpaalala sa isa't isa. Hindi sila nang ahas na maging pabaya. Maaari lamang nilang patuloy na gamitin ang nakapalibot na kapaligiran upang hindi makita upang maiwasan ang pag-atake ni Huang Feng. Si Huang Feng ay pumasok sa hindi nakikitang estado sa oras na ito. Hindi naman siya nagmamadali, sa halip naramdaman niya ang pagbabago sa paligid. Kung tutuusin, hindi naman talaga invisible ang mga taong iyon. Isa lang itong uri ng high-level na camouflage. Naniniwala si Huang Feng na hanggat nagmamatsyag siyang mabuti, may mahahanap siya. Oo nga naman, ang matalas na kamalayan ni Huang Feng ay nagtulak sa kanya na matuklasan ang pagkakaiba sa kapaligiran. Ang ilan sa mga pader ay hindi pantay. Hindi ito masyadong malaki, ngunit natagpuan pa rin ito ni Huang Feng. Dagdag pa nito, sa nakapaso na halaman sa tabi niya, may mga sanga at dahon din na marahang umuuga. Obviously, may mga tao doon. Bilang karagdagan, sa himpapawid, naramdaman ni Huang Feng na ang ilang mga lugar ay biglang naging hindi na transparent, na parang may humaharang sa kanyang paningin. Kaya ganito kayong hindi nakikita. Ang dating pag-aalala ni Huang Feng ay lubos na naibsan. Bagamat maganda ang mga pamamaraan ng mga taong ito, nang ginamit niya ang kanyang panloob na puwersa upang madama ang paligid, natagpuan pa rin niya ang kanilang mga kapintasan. Sa makatuwid, hindi na natili si Huang Feng. Ayon sa kanyang natuklasan, muli siyang nagpakita upang umatake. Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga taga-Nihan. Si Huang Feng mismo ang gumamit ng treading wave shuttle steps at nag-shuttle sa pagitan ng mga taong iyon. Hindi na niya muling ginamit ang hindi nakikitang estado. Nang matamba ang huling tao, tumingin ang lalaki kay Huang Feng na may hindi makapaniwalang tingin sa kanyang mga mata at sinabing, "Paano mo kami nahanap?" Hanggang ngayon, ang mga taong iyon ay hindi payag na maniwala na sila ay madaling natuklasan ni Huang Feng kahit na sila ay nagtago ng maayos. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan ito. Hindi mo ba alam na kapag invisible ka, maraming flaws? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Sa mata ng iba, perpekto ang invisibility. Sa mga mata ni Huang Feng, puno ito ng mga kapintasan. Si Huang Feng ay talagang hindi na kailangang gumastos ng labis na pagsisikap upang mahanap sila. Kabanata 1540. Imposible. Ang ating ninjutsu ay hindi matatalo. Hindi mo ito makikita. Sigaw nung taong yun. Mas gugustuhin niyang maniwala na natagpuan sila ni Huang Feng nang nagkataon o gumamit ng ibang paraan para mahanap sila. Ayaw niyang maniwala na ang ninjutsu na palagi niyang sinasamba ay makikita ng iba. Hindi ka naniniwala sa akin. Pagkatapos ay gawin ang gusto mo, walang pakialam na sabi ni Huang Feng.
Maniwala man sa kanya ang kabilang partido o hindi, wala itong pinagkaiba sa kanya. Pinatumba ni Huang Feng ang huling tao. Pagkatapos noon, naramdaman niyang muli at nalaman niyang walang pagbabago sa enerhiya sa villa. Ang pagdama sa pagbabago-bago ng enerhiya ay isa sa mga paraan na ginamit ni Huang Feng upang mahanap ang pinagtatagwan ng mga taong iyon. Malinaw, ang pamamaraang ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Nang malapit ng kaladkarin ni Huang Feng ang mga taong ito palabas, biglang may sumabog sa labas, na sinundan ng tunog ng putok ng baril. Natigilan si Huang Feng pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas. Nasa labas pa rin si Bai Xiaoro, at ngayon ay may mga putok ng baril sa labas. Malinaw, si Bai Xiaoro ay dapat na nasa problema. Nang lumabas si Huang Feng, naunawaan niya ang kasalukuyang sitwasyon ni Bai Xiaoro. Sa oras na ito, ang hovercar ni Huang Feng ay napapalibutan ng ilang iba pang mga kotse. Ang mga tao sa mga sasakyan na iyon ay patuloy na nagbabaril sa hovercar, na tila gustong patayin ang mga tao sa kotse. Gayunpaman, ang sasakyan ni Huang Feng ay hindi tinatablan ng bala. Not to mention these ordinary guns, kahit gumamit sila ng bomba, hindi masisira. Napakahirap na patayin si Bai Xiaoro sa loob. Nang makita ang sitwasyong ito, gumaan ang loob ni Huang Feng. Hanggat nananatili si Bai Xiaoro sa kotse, walang magiging problema. Gayunpaman, hindi solusyon ang pagkubkob ng ganito. Nang gustong puntahan ni Huang Feng at harapin ang mga taong iyon, biglang may lumitaw na puting ilaw malapit sa mga headlight ng hovercar ni Huang Feng. Pagkatapos, sumabog ang sasakyan sa harap ng hovercar. Parang tinamaan ng kanyan. Biglang lumipad ang apoy kung saan-saan, at napuno ng mga labi ang kalangitan. Ilang tao sa kotse ang namatay kaagad sa pagsabog. Dahil sa biglaang sitwasyong ito, natigilan ang natitirang mga sasakyan. Pagkatapos, inatake nila ang hovercar ng mas mabangis, na gustong sirain ito. Gayunpaman, hindi nagtagal bago lumitaw ang isa pang puting liwanag. This time, sumabog din ang sasakyan sa harap ng hovercar. Ang malaking pagsabog ay agad na hinaypan ang buong kotse sa mga piraso. Nasunog ang mga tao sa loob. Pinilit nilang makatakas, ngunit hindi nila nakatakas ang kapalaran ng kamatayan. Dahil sa pagsabog na ito, nawalan ng lakas ng loob ang natitirang dalawang sasakyan. Hindi nila itinuloy ang pag-atake sa hovercar. Tumalikod na sila at naghanda para tumakas. Gayunpaman, walang intensyon si Bai Xiaoro na palayain sila. Dalawang magkasunod na putok ang nagpasabog sa dalawang sasakyan na kasisimula pa lang at wala pang oras na tumakas. Ang nakapaligid na lugar ay dagat ng pagkawasak at apoy. Bumaba si Bai Xiaoro sa kotse at gulat na tiningnan ang paligid. Tila hindi siya makapaniwala na siya ang may gawa ng lahat ng ito. Paano na? Napakalakas ng sasakyan ko, tama ba? Lumakad si Huang Feng sa tabi ni Bai Xiaoro at nakangiting sinabi sa kanya. Ito ay ang mga suburb. Kakaunti lang ang mga tao. Bilang karagdagan, ang lugar ng villa ay hindi maliit. Kaya, kahit na kumalat ang tunog ng pagsabog sa malayo, hindi ito nagdulot ng anumang casualty. Maliban sa mga tao sa sasakyan na namatay, ang iba ay hindi naapektuhan. Well, the power is too great. It's beyond my expectations. Tulala na sabi ni Bai Xiaoro. Pagkatapos, tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, okay ka lang. Ayos lang ako. Pinatay ko ang ilan sa mga lalaking iyon sa villa at pinaalis ko sila. Ibalik mo sila para sa interogasyon, sabi ni Huang Feng. Okay, tumugon si Bai Xiaoro. Pagkatapos nito, tinawagan ni Huang Feng ang bureau chief na si Wang at hiniling sa kanya na ilayo ang mga tao sa villa. Kasabay nito, kailangang tapusin ni bureau chief Wang ang gawain dito. Mas madali para sa kanya na gawin ito kaysa kay Huang Feng. Bukod dito, kasama ni bureau chief Wang at secretary Qiu, walang magpapahirap kay Huang Feng. Matapos makita ni bureau chief Wang sina Huang Feng at Bai Xiaoro, lubos niyang pinasalamatan sila. Kung tutuusin, napakalaki ng usaping ito. Kung hindi malulutas ang kaso sa lalong madaling panahon, kasalanan niya ito. At ngayon, tinulungan siya ni Huang Feng na mahuli ang mga sospek. Siyempre, labis siyang nagpapasalamat kay Huang Feng. Bukod dito, sa huli, hindi inalis ni Huang Feng ang mga taong iyon. Sa halip, ibinigay niya ang mga ito sa kanya. Ito ay nagbibigay sa kanya ng kredito.
Kahit na wala siyang natatanggap na parusa, siya ay papurihan. Si Huang Feng at Bai Xiaoro ay walang pakialam sa kreditong ito. Hiniling lamang nila na pagkatapos ng interogasyon ni Bureau Chief Wang, ang mga taong iyon ay dapat ibigay sa National Security Bureau. Tiyak na walang pagtutol dito si Bureau Chief Wang. Alam din niyang hindi dapat simple ang pagkakakilanlan ng mga taong ito. Mayroong ilang mga bagay na hindi maaaring makipag-ugnayan sa mga taong katulad nila. Pagkatapos, bumalik sina Huang Feng at Bai Xiaoro. Sa pagbabalik, nalaman din ni Huang Feng mula kay Bai Xiaoro ang pagkakakilanlan ng mga taong kumubkob sa kanyang sasakyan. Lumabas na pagkatapos pumasok si Huang Feng, nalaman ni Bai Xiaoro na ang mga sasakyan ay papunta sa villa. Nagdududa siya sa oras na iyon. Naghinala siya na ang mga taong ito ay nasa parehong grupo ng mga tao sa villa. Sa makatuwid, siya ay mananatili sa kotse upang obserbahan ang sitwasyon at ipapaalam kay Huang Feng. Sino ang nakakaalam na sa oras na ito, ang mga sasakyang iyon ay direktang pinalibutan ang kanyang sasakyan. Pagkatapos, nang walang anumang paliwanag, pinaputukan nila ang kanyang sasakyan. Dahil dito, hindi handa si Bai Xiaoro. Sa kabutihang palad, napakalakas ng bulletproof na kakayahan ng hovercar ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang mga bala ay hindi tumagos sa katawan ng kotse. Hindi na aksidente si Bai Xiaoro. Pagkatapos noon, nakita ni Huang Feng ang sitwasyon. Ginamit ni Bai Xiaoro ang energy cannon na sinabi ni Huang Feng sa kanya noon para mag-counter-attack. Ang epekto ay hindi inaasahang maganda. Napakabuti na si Bai Xiaoro ay nabigla. Dapat nandito yung mga tao para suportahan ang mga tao sa villa. Sa wakas ay sinabi ni Bai Xiaoro, "There is this possibility. Kung hindi magiging madali para sa mga tao sa villa na umalis dito," sabi ni Huang Feng. Tama ang hula nila. Nandito ang mga tao sa mga sasakyan para kunin ang mga tao sa villa. Originally, nagplano silang pumunta muna dito at pagkatapos ay gumawa ng ilang paghahanda. Pagsapit ng dilim, lalabas sila sa paligid. Gayunpaman, pagdating sa labas ng villa, may nakita silang kakaibang sasakyan at isang kainahinalang babae sa loob nito. Sa makatuwid, upang matiyak na hindi mailalabas ang kanilang usapin, inatake nila si Bai Xiaoro. Gayunpaman, noong una ay inakala nila na dumadaan lang si Bai Xiaoro. Hindi nila inaasahan na si Bai Xiaoro ay magiging hari ng impyerno na nagnanais ng kanilang buhay.